Treasure hunting weekend, mga katiyats. Medyo malayo ang aming puntahan ngayon. Isa sa ating mga katiyats na gustong magpa-remap ng kanyang treasure site. At papunta kami sa lugar na ito. Itong napakataas na bundok sa parte ng Bukidnon. At dadaan tayo dito sa pinakamagandang lugar din dito sa Misamis, itong tinatawag na Claveria. Misamis ba ito o Hinguog? Napakalamig din na lugar ito, parang Baguio City, at napakaraming negosyo dito, mga resort, kasi napakataas na lugar, malamig. Ito ang Claveria. Okay, welcome to Claveria, mga katiyat. Sa hindi nakapunta rito, sa mga taga Luzon, itong lugar na ito ang counterpart ng Baguio City. Malalamig ang klima dito. At itong pangalawang puntahan natin, ang Dahilayan, ay yan din na isa sa pinakamataas na bundok sa Bukidnon na napakalamig. Kanina kung nakita nyo yung ulap, bumabalot sa bundok kasi napakataas na bundok. Kaya napakagandang pasyalan. Okay, pinapakita ko ito para makita ang ganda ng sikat na mga high altitude places dito sa Mindanao, sa Bukidnon at sa Hinguog. Itong Claveria, ito Claveria yan, high altitude mountain. At yung sa unahan ay yun yung Dahilayan, mas mataas pa yata yun. Ito, welcome to Claveria. Madaling araw pa ito, mga nasa 6 AM, kaya kunti pa lang ang turista. Kunti pa lang maraming dumadating dito para mag sightseeing lamang, magpipiknik. Pero hindi pa ito yung mga resort. Meron pang mga resort sa unahan nito, sunod-sunod, at magaganda. Kaya magandang pangpamilya na lugar ito. Bisitahin nyo sa mga taga Mindanao na hindi nakapunta rito. Claveria Mountains, napakataas na lugar na malamig, maganda sa summer. Okay, so ito na yung parang pinakasentro. Umpisa dito ay makikita na yung mga establishmento. Ito yung residential area pa ito. At sa unahan ay meron ng mga kainan, restaurant, mga lodging house, hotel, kompleto. Meron ding mga bilihan ng mura na mura ang mga prutas dito. Kasi ang production nila dito ay mga prutas at mga gulay. Halimbawa, yung bumili ako ng dragon fruit, napakamura. 100 ang dragon fruit. Ay yung isahin ng fruits, malalaging prutas. Kasi yan ang isa sa mga income nila diyan, income generating na negosyo. Sa mga mayayaman, of course, yung mga resort. Okay, ang kwento ng puntahan natin ngayon ay remapping. Ang ating katiyats ay treasure hunter din. Pero, of course, mas maganda na yung marami kayo na nag-detect sa lugar. Ngayon, gusto niyang ipa-detect sa atin ang ganda. Gusto niyang ipa-detect sa atin ang mga prospect nila. Ito na yung sentro ng ito Claveria. Daming mga diyan, yun. Restaurant yun, meron ding hotel. Meron pa to sa unahan. Siyempre, di ba mga katiyat, halimbawa ako, sabihin ko kulang ang gamit ko, of course, tatawag ako ng isa na meron ding ibang klaseng gamit
para i-confirm kung pareho kami ng detection na lugar or spot. Tawagin natin digging spot or hotspot. Kapag ganyan na tatlo tayo or tatlo kayo, ganda talaga oh. Ganda talaga, lalo na personal na pupunta kayo rito na lugar. Mataas kasi ito na bundok. Okay, kaya kung marami kayo na nag-confirm na meron nga, ay malapit or malaking tsansa na totoo nga na mayroong treasure. Kaya yan ang dapat natin gawin mga ka-TH. Kahit tayo yung mga treasure hunter, ay tawag din tayo ng ating mga kaibigan na treasure hunters para i-confirm nila kung tama yung ating na-detect. Kasi alam naman natin na itong Yamashita treasures ay may mga decoys. Hindi lang yan mga decoys, merong mga concentrated minerals na ma-detect ng mga gamit. Kaya umiikot ang mga gamit. Ang mga gamit natin ay nag-detect. Hindi lang treasure ang na-detect niyan. Kahit nasabihin ng factory, kahit sabihin ng gumawa niyan na meron silang yung tinatawag na switch para hindi raw ma-detect yung minerals. Discrimination ang tawag. Hindi yan totoo. Walang discrimination. Kasi ang minerals ay precious yan. Kaya ma-detect siya. Yung mga discrimination na nilalagay dyan, parang ma-discriminate niyan ay mga ano lang eh. Maliliit na metal. Pero kapag minerals, concentrated kasi yan. Minerals considered as ang laking pinyaw. Ito pala yung Camp Phillips. Bukidnon na tayo mga ka-TH. Ito yung plantation ng nasa 10 kilometers yata ito na haba na plantation ng pinya. Kaya ang Bukidnon ay isa yan sa supplier ng mga prutas. Kasi ang klima dito maganda. Okay, balik tayo sa discrimination. Hindi totoo ang discrimination ng mga switch button sa gamit nyo. Kasi ang minerals ay marami yan. Hindi yan yung ang ma-discriminate niya ay yung mga ano lang, thumbtacks, yung mga maliliit na pako, maliliit na metal. Pero kapag minerals, halimbawa bato na maraming nakakabit na minerals or iron or ore, ay mag-rehistro talaga yan sa mga scanners sa detector na precious metal. Kaya kahit may scanner tayo, sa mga naniniwala sa scanner, ay mahirap pa rin, kailangan pa rin ng analysis. Kasi ang mag-rehistro sa scanner nyo ay precious metal or gold. Pero hindi lahat. Kapag hukayin nyo, ay makukuha nyo ay mga minerals. Kaya magtaka tayo bakit walang treasure. Kasi ang nagrehistro ay concentrated minerals sa inyong scanners. Yan ang katotohanan sa scanners. Kaya kailangan pa rin ito ng analyzer na humawak nito. Ito, kumaykay. Lapit na tayo, mga ka-TH. Kaya kapag may mga scanners, kailangan niya ng navigator bale. Kung barko, kahit anong galing ng barko, kahit anong ganda ng barko, kahit anong high-tech ng barko, kapag walang nagpapilot niyan, walang kapitan, ay walang silbi ang barko. Katulad din ng mga jet fighter, ng eroplano, kapag walang piloto, ay walang silbi yan. So ganyan, kapag bumili kayo ng scanners, i-master nyo talaga yan. Okay, so magpahinga muna kami dito na lugar, napakaganda, Twinburg Creek. Merong creek sa likod dito. At dito muna kami matutulog kasi sponsored naman tayo ng ano na ito. Meron tayong discount dito, Twinburg Creek sa Dahilayan.
Okay, meron tayong discount dito mga katiyats. Kapag pumunta kayo ng Dahilayan, dito kayo, sleeping. Napakalamig, walang aircon dito. Kailangan heater. Kasi malamig na malamig. Okay, so ito ay prelude to our treasure hunting. Bukas ng umaga ay mag-umpisa na tayo mga katiyats. Medyo ano na kasi ngayon, alanganin na ang oras at pagod na pagod. Pagod na pagod ako sa biyahe. 8 hours ang biyahe namin galing ng Surigao ng lugar ko. Napakagandang mga koyo. Japanese koi, giant. Malalaki na. Maganda. Kaya kung napupunta kayo dito para sa family bonding, ganda ng lugar kasi malamig. Sobrang lamig paggabi. Kailangan mo ng kumot na makakapal. Okay, so yun. Ang pakay namin dito, remapping. Sa unahan nito ay doon tayo sa unahan nitong resort na ito. Doon tayo mag-detect at remapping lang. Na remap na yun, amigdat na detect na yun. Ang ating mga katiyats, ang gusto lang nilang malaman ay meron tayong second opinion. Mas maganda, merong third, fourth, fifth opinion. Yung kaibigan ko sa Dinagat Island ay 7th opinion eh. Pang-7 kami. Pang-7 kami na grupo na inimbita ng kaibigan natin doon sa isla para ma-sure niya ang kanyang hukay. Ganda ng mga bulaklak sa lugar oh. Kita nyo, walang gaanong tao kasi hindi ngayon summer. Kapag summer, punong-puno ito ng mga turista ang mga lugar na ito. Twinburg Creek, magandang resort para mag-picnic. Dito, merong river sa likod niyan. Magandang paliguan din. Yun o, hardinera o. Taga-tanim ng mga bulaklak dyan. Alright, so kami ay magpahinga muna mga katiyats, magkakape. At bukas, umpisahan na natin ang ating remapping. Ako nagpaalam na. Maraming salamat.